Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang librong The Holy Blood and The Holy Grail na ginawang pelikula bilang Dan Brown's Da Vinci Code ay hango raw talaga ang kwento sa kasaysayan ng paring si Berenger Saunier na sinasabing nakatuklas daw ng tagong yaman. Ito ay sa simbahan ng St. Mary Magdalene sa isang maliit na bayan sa southern France. Mga kayamanan daw na baka daw galing sa mga kayamanan ng mga Knights Templar o ng mga nawawalang kayamanan ng mga Visigoths o hindi kaya yung misteryosong Ark of the Covenant. Bigla na lamang daw nagulat ang komunidad sa kanilang lugar na pinaganda raw nitong si Saunier ang simbahan na kanyang pinamamahalaan dahilan para maisip ng mga tao na baka meron nga siyang kayamanan na natagpuan. Pero sa bandang huli sa pag-iimbestiga ay napag-alaman na isa palang kurap na pari itong si Saunier. At kaya raw siya nagkaroon ng maraming pera ay dahil daw nagpapabayad siya sa kanyang mga isinasagawang bisa na bawal na bawal. Kaya nga hindi ko alam bakit mayroong bayad ng misa sa panahon natin sa ngayon, tulad ng misa sa patay. At bagaman ang kwentong ito ay sinasabing ang pinagmulan ng pelikulang Da Vinci Code, sa kwentong ito hindi naman daw nabanggit ang sinasabing kalokohan na ito raw si Jesus at si Magdalena ay nagkaroon ng anak. Alam mo ba na 14 na kuweba ng Mayan Civilization ang natagpuan sa Yucatan Peninsula, ito ay sa Mexico. At ang mga kuwebang ito ay meron itong mga templo at mga pyramid na nakalubog sa tubig. Mula southern Mexico hanggang Guatemala, sinasabing dito raw nanirahan ang sibilisasyon ng Maya 250 hanggang 900 ng Common Era. At sinasabing sa loob daw ng mga cave system ay lumikha raw ang mga Mayans ng mga daanan. Malaking bahagi ng paniniwala ng mga Mayans ang mga kuweba at maging ang mga nilalang na naninirahan dito tulad ng paniki at mga gagamba. At sa kanilang paniniwala rin ay sinasabing sa kuweba raw nagmumula ang araw, buwan, ang mga Diyos na kanilang sinasamba at ang lahi ng tao. Ang mga nasabing portal ay sobrang napakahalaga sa paniniwalang Mayans dahil bahagi nga ito ng kanilang paniniwala. Alam mo ba na isang transgender ang naging emperador sa sinaunang Roma? Ito ay si Varius Averus Pacianus na nakilala rin sa tawag na Elagabalus. Siya ay naging emperador sa Roma sa edad lamang na 14. Ito ay noong 212 ng Common Era. At ito ay nagtapos 222. Pero bago siya maging emperador ay nagmula muna siya sa Emesa, ang modern day Syria, kung saan kinikilala siya dito bilang high priest ng sun god na si Elagabal, kaya nga tinawag siyang Elagabalus. Nang kunin niya ang trono sa Roma ay bitbit niya ang isang meteorite at ito ay nilagay niya sa isang magarbong templo. At ang meteorite na ito ay diniklara niya na isang deity na ang paniniwala niya ay mas mataas pa kay Jupiter. Kaya naman syempre nagtaas ang kilay ang mga Romano. Sinasabing itong si Elagabalus ay ang isa sa pinakakauna-unahang transgender sa kasaysayan. Sinasabing ayaw niya na magpatawag ng Lord. Bagkus ang gusto niya ay lady. Baklang bakla ang itsura na tadtad ng kolorete. Kaya naman marami ang naiinis sa kanya kahit ang kanyang mga nasasakupan. At hindi rin nagugustuhan ang kanyang mga desisyon. Lalo na yung mga matataas na opisyal ng Roma. Isang beses ay inasawa pa niya ang isang Vestal Virgin na mahigpit na ipinagbabawal at napakarami pa niya mga kalokohang ginawa at naging dahilan ito ng kanyang pagpanaw nang siya ay paslangin. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye!